magandang hapon sa inyo lahat. At alam ko napakahalaga nitong inyong okasyon ngayon dahil binibigyan niyo ng parangal at hugay itong ating kaibigan na si Bobby Manansala. Pare, at least in 34 years na survive mo ang iyong serbisyo sa NFA. Parang kailan lang, sama-sama tayo, nagkasama kita pare sa Cabanatuan. At 1977, tandang-tanda ko pa, na napakabagets mo. At mula noon talagang hangang-hanga ako sa iyo. Hindi nawala ang paghanga ko hanggang itong uling araw ng pagretiro mo. Sa ating pagsasama pare, dami kong nakuhang aral sa iyo. Napulot kong lahat yung aral sa iyo na tatalambuhay ko, hindi ko talaga gagawin ng mga aral na binigay mo sa akin dahil kasalanan lahat. Pasensya ka na pare, talagang ito bugso lang ng aking damdamin. Matagal na akong hindi nakakabawi sa iyo, lintik ka. Alam mo pare, nagkasama tayo sa apartment, tandang-tanda ko pa. At yung dami mong nabibighaning babae doon. At hindi lamang babae, pati mga bakla, willing-willing sa'yo. Kung natatandaan mo pare, minsan, ikaw ang nag-neutralize kay Chris Mangawang nung hinahabol yung mga lalaki. Pero nung makita kang nakatayo, nakahiga doon sa kama mo at bigla kang lumabas, puta pare, nabighani sa'yo sa iyong alindog. Kaya simula noon talagang nakita mo naman, laging pinupunta niyan si Chris at ikaw ang hinahanap. Talagang willing-willing siya sa agila mo sa dibdib. Ganun talaga pare. At kung natatandaan mo pare, kung tayo 10 taong nagkasama doon sa apartment sa Cabanatuan, ang iyong kulambo mula nung ilagay mo sa loob ng 10 taon pare, hindi mo man lang tinupi at hindi mo nilaba. Kaya nung tayo yung maglikas at initsa namin yung kulambo mo, anak ng puta pare, nagtataka kami bakit ayaw mayupi, pilit na tumatayo. Ngayon pala puta pare, naging kalamay ang alikabok doon sa sa kulambo mo. Diyan ako bilib sa iyo pare. At natatandaan mo naman pare, nung tayo nandun, pinakahuli kang magising. Sinasadya namin hindi ka gisingin dahil yun ang aming pambawi sa'yo. Pero nakakapagtaka, pagka kami nakabihis na lahat-lahat, tapos na kaming mag-almusal, maligo 5 minutes before time dahil naghahabulan para mag-bandy clock, puta pare, pagbaba mo ng hagdanan ng apartment kaagad, nakapolo barong ka na, nakasapatos ka na. Hindi ko lang alam, baka yung sinuot mo kahapon yung din ang suot mo ngayon at hindi ko na alam kung saan ka nagtututbras pare. Pero hanga ako sa iyo pare dahil nga tulad nga ng nasabi ko, ang daming nabighaning mga babae sa iyo doon, kaya ako inggit na inggit. At yung lintik na dark room na yun ang daming naging biktima. Maliban doon pare, pati CR nabibiktima mo. Kaya yung paring maaral na yon hindi ko pwedeng gawin dahil talagang kasalanan sa talambuhay ko pagka ginawa ko yon. At hindi ko rin matatandaan kung mayroong aral na po pwede kong pulutan sa'yo. Pasensya ka na pare ganun talaga ang buhay. Bumabawi ako, lintik ka. Na pwede kong gawin At katulad nga yan, napakaswerte mo, nalipat ka dito sa Pampanga kung saan yung province mo. Pangalawa nun, nung una kang pumunta rito, administrative officer ka. Na-promote ka. Hindi ko alam kung anong performance ang nagawa mo, bakit na-promote ka Naging assistant manager ka. Kaya ang lahat ng swerte nasa iyo pare. At kung natatandaan mo, nung ako'y ma-assign dito sa Pampanga, at dun ko nasaksiyan sa iyo na ang talagang sinabi mo sa akin, tayo ay nasa likuran ng opisina doon sa side gate, sabi mo pare, sa totoo lang ang dami kong babae ngayon. Ganun sinabi mo sa akin. Sabi ko, pare, kung marami kang babae, bigyan mo naman ako at ako'y walang-wala ngayon. Sagot mo sa akin, pare, hindi po pwede. Ba't ako hindi po pwede? Bigay mo sa akin yung hindi mo pinakamamahal. Hindi nga pwede, sabi mo sa akin. O bakit naman, kako? Putang na pare, asawa ko yun. Putang na ako, nagulat ako sa'yo pare. Talagang ganyan ka na pala talaga ngayon pare ko. Talagang ang pagbabago pag minsan dumadating kung kailan ka tumatanda. Yung pagbabagong pabalik ba, hindi yung pasulong. So
Ganun pa man pare, yun talaga ang buhay, ganyan ang buhay. So at least you survive the 34 years na hindi ko nga alam kung meron kang accomplishment at maaring sa iyong pag-retire, marami siguro ang malulungkot, lalo na sa mga empleyado. Dahil siguro mo, mawawalan na sila ng tatay, mawawalan pa sila ng lolo sa opisina. Kabilang banda pare, palagay ko mas marami ang matutuwa at maliligayahan dahil sa iyong pag-retire. Bakit? Kasi ngayon hindi na sila mag-aalangan kung kanino sila magpapapirma ng pass out slip. Dahil ang balita ko pare, nung ikaw ay nandyan, pag minsan ultimo pass out slip, ayaw mong pirman. Dahil lagi kang wala sa opisina. Papasok ka raw ng alas 10, aalis ka ng alas 11:30, manunundo ka. Sino pa bang sinusundo mo? Tapos babalik ka raw ng alas 4:30 o kaya 4:45. Bagay, ganun talagang buhay. Yun naman talagang routine mo mula noon, di ba pare? So, ada kang pagbabago. Diyan ako bilib sa'yo, hanga ako sa'yo. Ganun pa man pare, bago ko tapusin, sana magkaroon ka ng masayang buhay sa second phase ng life mo. Alam ko halos magkakaroon ng culture shock niyan kasi biro mo 34 years nagbibihis ka. Pag minsan nga kahit hindi ka naligo, magbibihis ka, punta ka ng opisina. Ngayon kaya paano ang mangyayari sa'yo? Siyempre hahanapin mo yun pare. So congratulations at siya nga pala, binilinan ko si paring Robert. Sa totoo lang, ayaw kong magsalita nito kaya pinilit ako ni paring Robert pare. Pare sabi niya, kung hindi ka magsasalita, hindi matutuloy ang programa. Ganyan baka ako ka-importante naman. Oo pare, kasi matagal na kayo nagkasama, sabi niya. Feeling ko lang pare sa'yo, kung po pwede, iwan mo kay paring Robert, yung talagang eksaktong address mo, pag-retiro mo. Kasi hindi namin alam kung anong address mo eh. Pag minsan si Paulo, nakikita ka niyan dito sa likod dumadaan araw-araw. Kaya tinatanong ni Paulo sa akin, Dad, saan ba nakatira si Tito Bobby? Sabi ko, alam ko doon sa St. Jude. Hindi, bakit? Every afternoon, nakikita ko siya dyan. Sabi niya, dumadaan. Nakikita mo? Oo, sabi niya, nag-uusap pa nga kami. Ano sabi siya? Wala hindi, nahiya ako. Ayaw kong tanungin. Sabi ni Paulo pati. Kung pwede, pati bigay mo yung tunay mong address. Para naman, kung halimbawang meron kaming kailangan sa'yo, gusto ka namin dalawin, alam mo namin, hindi yung maliligaw kami sa address na ibibigay mo. Pare, ha? So, yun pa man, maraming salamat sa'yo sa ating pagsasama. At yung buhay mo dito sa second phase, siguro mas lalong maging matagumpay. Alam ko, meron kang plano. Lagi ka na lang pa abroad ka mo. Pero sinong kasama mong mag-abroad pare? Kasama mo si kumare? Ba, pare, dapat kasama mo naman si kumare sa pag-alis mo. Anak ka ng puta. Huwag naman yung huwag mo. Alam mo naman, sinabi mo na nga sa akin, hindi mo pwedeng pamigay kahit hindi mo siya pinakamamahal. Paminsan-minsan isama mo. O siya nga pala pare, alam ko, congratulations din dahil presidente ka ng PTA, Parents Teachers Association. Saan ba yan? Pare, wala akong kinalaman dito, wala akong kinalaman. Ang alam ko pare, sa Parents Teachers Association, hindi kasama ang lolo. Ang sabi ni parang Robert, lolo ka raw nung bata. Bakit naging parents ka? Sabi ko, paano ka ako magiging lolo? Kako na-elect nga akong presidente ng Parents Teachers Association I hope pare, maging busy ka doon. I-develop mo yan, at least magkakaroon na kang proyekto sa eskwela, kahit pa paano, meron kang legend na iiwanan sa eskwela. So pare, congratulations at sana maging masaya ang iyong buhay sa iyong pagretiro. Maraming salamat at magandang hapon, mabuhay kayo. Okay.